Para po sa devotion natin, patungkol po sa Jesus, the Son of Man. Kung hindi nyo pa po napapanood yung devotion natin, sasama na lang natin dito sa link natin na ito yung devotion. So, Jesus, the Son of Man. Alam niyo po, maraming tao, ito yung ginagamit na proof o pruweba ng ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Kasi lagi nga ang sinasabi ni Jesus Christ, He is the Son of Man. Now, kung aaralin natin itong mabuti, matutuklasan natin na ito ay pruweba hindi lang ng pagkatao ni Jesus, kundi ng kanyang pagka-Diyos. Yung title po na Son of Man sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay titulo ng Messiah. Ang Messiah po is someone who is more than a human being. Hindi lang siya basta tao. Of course, Jesus Christ is fully God and fully man. He is truly man, He is truly God. Kaya po dito sa devotion natin na ito, binanggit po natin yung isang high priest. Ang tanong ng high priest kay Jesus Christ bago ipako sa krus si Jesus, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "I am." And sabi ni Jesus, "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." At sa galit ng high priest, pinunot niya yung damit niya, sabi niya, "Blasphemy." At sa Tagalog, "Ano ang iyong pasya?" At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Bakit po si Jesus Christ ay hinatulan ng kamatayan? Kasi inaangkin ni Jesus na siya yung Son of Man. Kung tao lang yung Son of Man, bakit pa siya papatayin? Bakit iisipin ng high priest na siya yung na blasphemy yun, kalapastanganan yun? Well, kasi nga, yung Son of Man, ito ay more than human being. Kasi po, ito po ay matatagpuan sa Daniel chapter 7, 13 and 14. At yung mga Hudyo po, alam na alam to. Familiar na familiar dito. Kasi sabi dito ni Daniel, nakita niya sa vision, sabi dito, "One like a son of man." Bakit sinasabi nilang parang isang tao? Kasi nga, yung itsura ni Jesus, nung nag-ascend siya, umakyat siya sa langit, taong tao. Pero sabi ng propetang nakakita doon kay Jesus, sabi niya, hindi lang to basta tao. More than human being to. Kaya sabi dito, "One like a son of man." Parang isang tao. Hugis tao pero Diyos to Diba? So yung nakikita niya, Son of Man at the same time, the Son of God. Now, dito po sa devotion natin na ito, of course maraming mga verses yan, no? Halimbawa sa Revelation chapter 1 verse 13, inulit pa yung patungkol to kay Jesus Christ, "And among the lampstand was someone like a son of man, dressed in white, in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest." Sino to? Si Jesus Christ. Ganon din po sa Revelation chapter 14 verse 14, "One like a son of man." Now, summarize ko lang konti, no? Kasi kung gusto ninyong mas lumalim pa rito, may kinalaman din po kasi ito sa Matthew chapter 24. Yun yung prophecy ni Jesus Christ. Meron po akong discussion dyan. Meron po akong mga maybe 100, 200 videos na ang tinatalakay natin ay puro end times. So, kasama yun po. Pero hindi po ma-access yun kung naka-join kayo dito sa channel natin. Now, ito pong verse na ito, ang picture po nito, si Jesus Christ, pagkatapos niyang gapiin si Satanas, gapiin yung kamatayan, yung kasalanan, namatay siya sa krus, pinagtagumpay niya, muli siyang nabuhay. Pag akyat niya sa langit, ang bungad niya doon, en grande. Parang victory parade. Babalik siya sa Diyos Ama, sa nagbigay sa kanya ng misyon. So remember, yung Diyos Ama yung nagbigay sa kanya ng misyon. Jesus, punta ka sa earth. Conquer death. Conquer the enemy. At kaya pagbalik ni Jesus Christ doon, may victory parade siya. Kaya sabi dito, He approached the Ancient of Days, He approached God the Father, and was led into His presence. So parang mayroong entourage, no, ng mga anghel at nililid si Jesus Christ patungo doon sa Diyos Ama. Merong victory parade. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed.
Ito po ay dapat binabasa rin natin together with Matthew 16:27-28. Sabi dito, "For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom." So ano sinasabi ni Jesus Christ dito? Sabi niya sa mga kausap niya, alam niyo, hindi nga kayo mauubos lahat, di kayo mamamatay lahat eh. Bago pa kayo mamatay, mangyayari to. Ibig sabihin, nagbigay si Jesus ng timeline. Before anyone, sa Tagalog, na hindi makakatikim ng kamatayan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito sa mga kausap niya na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. So, ang ganda ng picture, may timeline, no? And by the way, again, dapat to binabasa natin together with Matthew 24 para kumpleto yung natin, yung pag-aaral natin tungkol dito. So dito po sa ating mga sa Bible readings po natin, marami po mga verses dito na related po dito sa topic natin ngayong araw. Now, tandaan lang po natin pag sinabi nating Son of Man sa Bible, ang ibig sabihin nito ay Jesus is divine. Ibig sabihin, Diyos siya na bumalik sa kanyang Ama. No? Inatasan siyang magmisyon at bumalik siya sa kanyang Ama. Ito po yung vision ng Daniel chapter 7, verse 13 and 14. Now, let me end with this. Dito po sa number 3, sacrifice comfort for greater glory. Si Jesus Christ po, nasa kanya na yung comfort of heaven, no? Sobrang komportable ng buhay niya. Pero dahil sa kanyang misyon, bumaba siya dito sa mundo at inialay niya yung buhay niya. Nagsakripisyo siya. Inialay niya yung buhay niya para sa atin. And after that, bumalik siya sa kanyang kaluwalhatian. Now, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you want to follow me, you have to carry your cross, no? Take up your cross daily and follow me. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, let's share in the suffering of Christ that we may also share in His glory. So, nakikibahagi tayo sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi itong sacrifice natin, itong paghihirap natin, panandalian lang eh. After this, we will share in the glory of Christ forever and ever for eternity. Kaya po magandang siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nagsasakripisyo when it comes to serving the Lord. Now, para mas maganda nga, yung iba kasi hindi ginagamit yung sacrifice pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung paglilingkod sa Panginoon, totoo nga naman na hindi siya sakripisyo. Yung paglilingkod sa Panginoon, bagamat siya ay sacrifice, it's more of a privilege. Pasalamat ka nga, naglilingkod ka sa Panginoon. Pasalamat nga tayo, tinawag tayo mga anak ng Diyos. Pasalamat nga tayo, meron tayong oportunidad para paglingkuran si Kristo. Bilyon-bilyon mga tao walang ganitong opportunity sa ngayon, no? Pero pakatandaan po natin, kung ikaw ay Kristiyano, nakikinig ka sa devotion natin na ito, you have the chance to serve the Lord. Just give your best shot. Every opportunity na meron ka, when God gives you a chance to share the gospel, share the gospel. Pag meron kang kausap, naramdaman mo yung pangusap ng Santong Espiritu na sharean mo ng Ebanghelyo, sharean mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, just do it. Listen to the voice of the Holy Spirit kasi gagamitin ka ng Diyos at that point in time to, change the destiny of that person. Ikaw yung gagamitin ng Diyos na kasangkapan para yung tao na yun maligtas at makasama ng Panginoon ng pangwalang hanggan. So, sacrifice comfort for greater glory. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, na-appreciate ko po yung inyong mga comments. So, paalam nyo lang po sa comment section right below this video at magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.